Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. May kasabihan, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. So parang totoo yan, di ba mga kalingap, mga ka-Jomcarl? Kasi katulad ng tayo mga nanay, magulang, nung nasa tiyan pa natin sinapupunan, kailangan natin silang kausapin, himas-himasin, yung ihaplos-haplos, tapos kakausapin, baby, sana mabait ka paglabas mo. Parang ganun din. Pag nailuwal na natin sila, pinapafeel natin sa kanila yung pagmamahal. Inahalikan natin sila, pinapasuso natin sila, niyayakap, we hug them, niyayakap natin sila dahil mahal natin sila. Binubulong natin sa kanila yung pagmamahal, inahalikan natin sila, yung binibigay natin ang 100% na pagmamahal. Bago natin ituloy ang ating kunting mga paalala or mga thoughts, i-shoutout mo natin si Kuya Val Santos Matobang, si Ate Ina Vlog, si Kalinga Prab, ang presidente ng Karipa, siyempre si Berador, at si Kuya Noli, kasama natin sa Kalaba, Kalinga Warriors, Karipa, at siyempre sa lahat ng Kalinga partners, mga charity vloggers, mga reactors, mga silent viewers, shoutout po sa inyong lahat. So mga Kalinga, mga ka-Jomcarl, yung pagiging nanay natin, no? Yung pagiging nanay natin, binibigay natin lahat ng oras, atensyon sa ating family, lalo na yung sa mga anak natin, paano natin sila pinalaki. So, nagsisimula pa yan sa pinanganak natin, sa sinapupunan natin yung pag-aaruga, pagmamahal. Kasi kung hindi natin sila inaarugaan sa loob ng ating sinapupunan, hindi sila healthy. Minsan may nakukunan dahil kung ano-anong ginagawa nilang mga magulang, hindi nila inaalagaan yung kalusugan nila, kahit alam na nila na yung baby sa loob nila is kailangan ng magpahinga, o yung kailangan ng maging malusog, pero yung mga magulang natin, may mga magulang na nag-iinom, naninigarilyo, nagpupuyat, kaya yung bata minsan pag nailuwal is hindi healthy. At sa pagpaanak sa kanila, minsan doon tayo magsisimula rin sa pagpapakain, katulad ng anong first na sinubo mo sa anak mo. Kunwari, sinubuan mo siya ng mga potato or banana. Tapos healthy foods ang pinapakain mo hanggang siya ay lumaki. Sanayin mo nung maliit pa siya, anong pinapakain mo na healthy foods, na mga vegetables, mga juices. Huwag muna sila pakainin ng mga sweets kasi sa paglaki nila, yun, pag nasanayan nila yung mga pagkain na maliit pa sila, mga hotdog, itlog, mga chicken, lagi na lang nakakain nila sa bata. Sila paglaki nila, hindi na sila kumakain ng mga gulay dahil yun ang nasanayan nila. So, hindi yan usapan natin na parang dumaan lang ako sa pagiging nanay. Dito naman sa organization ng Kalinga, sa Jomcarl as a leader, no? Sa leader. Yung bago tayo magsimula ng ating community, pinag-iisipan muna natin, ano ba ang layunin natin sa community, bakit natin binuo, bakit natin pinasok ang isang community, bakit natin binuo ang isang community, may layunin tayo. Ang layunin natin, dahil dito tayo sa Kalingap, ang layunin natin is makatulong, makapag-charity, makatulong kay Kalinga Prab, matulungan natin yung sinusuportahan natin. Like, for example, gumawa tayo ng grupo. Bumuo tayo ng grupo, bumuo tayo ng pagkakaibigan, pagsasama. Di ba po? So, pag buo natin ng grupo, yung may sinuportan tayo, para yung buto rin na tinanim natin. Mga ilang araw, days, tutubo na yung buto at magiging maliit na siya na tanim, magiging puno na siya. Nung mga 1 inches pa yan sila, 1 inches, let's say 1 foot, 12 inches, parang bibi rin yan. No? Yung buto is parang yung nasisinapupunan. Pag yung tumutubo na nagkaroon na siya ng dahon, tapos nagkaroon na siya ng 3, 5 dahon, doon na magsisimula yung pag-grow ng tanim. Anong ginagawa natin sa tanim? Siyempre, dinidiligan natin. Pagdating niya ng 1 foot, magsisimula na yung may mga tutubo na yun ng mga maliliit na damo, tinatanggal natin yung mga damo kasi dadami yun. Yung mga damo na yun is, yan yung nakakasira sa tanim kasi pag i-transplant na natin, ililipat na natin yung puno na maliit, yung tinanim natin, kunwari doon natin siya pinatubo sa maliit na plastic, ililipat natin siya kung saan natin siya ipapatubo ngayong permanent na itatanim. Siyempre, binibisita natin yung tanim natin, dinidiligan. Kinukuha natin yung mga maliliit na damo kasi yun ang nakakasira, papayat yung puno, masisira yung puno, mamamatay. Kailangan natin diligan. Araw-araw, depende kung maulan, wag natin diligan siyempre. Bibisitahan natin. Tapos makita natin yung puno lumalaki,
tumataas. Yung puno is pwede, yung mga tanim, no, yung mga mahilig sa bulaklak, kinakausap nila ang kanilang mga bulaklak. Dahil dati mahilig ako sa tanim nung parang hindi na maganda ang health ko, hindi na ako masyado nagtatanim. Dati, ang dami-dami kong mga orchids. Kinakausap ko yan sila. So yung mga tanim kinakausap natin, ina-appreciate natin yung, wow, ang ganda ng bulaklak mo. Sana lumaki ka palalo, sana dumami pa yung bulaklak mo. Nandoon yung pagmamahal natin sa tanim natin, dinindiligan natin, tinatanggal natin yung mga dry leaves, kasi nakakasira din yun. Minsan nagkakalaglagan yan. Minsan, hindi natin hinihintay na malaglag yung mga leaves ko. Saan natin silang tinatanggal. Kasi nakikita natin na parang nadidistract. Pumapangit yung tanim natin na may nakikita tayong dry leaves. So, ginagawa natin, tinatanggal natin yun. Kung saan siyang natatanggal, minsan, pag hindi na nalalaglag, tinatanggal natin yung mga dry leaves. Makita natin yung puno, yung bulaklak natin. Wow, napakaganda. Tuwang-tuwa po tayo, di ba po mga Kalingap Jomcar? Ganon din sa pagbuo ng grupo. Tayong mga leader, tayo nagtanim. Kailangan natin ng diligan yung tanim. Kailangan natin bisitahan ang ating grupo. Kahit gaano tayo ka-busy, sinisilip natin. Paano natin silipin? Silipin natin yung mga post, yung mga request friends na magjo-join, request member na magjo-join yung mga post, mga comment section. Tapos yung mga chat. Paano natin ma-maintain na gumanda ang ating tanim? Paano natin ma-maintain na gumanda ating grupo? Siyempre, kung dahil busy tayo, kahit hindi tayo masyado nakikipag-usap sa kanila, sinisilip din natin. Diba? Pag may nakita tayo dun sa general chat na hindi magaganda, kasi may roles tayo na pinapatupad na bawal mag-bash. Diba? Kasi yung basher, yun yung mga dahon na nakakasira sa ating puno. No? Diba? Nadidistract yung magandang puno na tinanim mo, nagsisilabasan na yung mga dry leaves, siyempre tatanggalin mo yung mga maliliit na damo. Kasi kung hindi mo tatanggalin yung maliliit na damo, mamamatay yung puno na maliit. So, kailangan yung mga basher sa GC mo, tatanggalin mo, papalabas mo. No? Kung may mga hindi pagkakaunawaan, hindi naman basher, pwede mo sila kausapin. Kung may roles ka sa isang GC, na hindi sinunod, pwede mo sila kausapin. Ako, roles ko sa akin GC, bawal mag-send ng emoji. Kasi dating emoji ko is heart. Napansin ko pag nakapasok ang groups, click ng heart. Sundan naman ng isa, heart, puro na lang heart. Pinalitan ko ng smile, ganun din. Kaway, hanggang makarating sa kaway. So kami mga admins, pag magbabakred, hindi namin napapansin na sa haba-haba ng ibabakred namin, minsan naglo-loading yung internet ko sa kakahaba ng binabakred namin. Ang linagay ko doon sa door is yung devil na mukha nga, ang laki-laki ng mata. Yung, di ba, yung parang devil na emoji. Marami nagsasabi, bakit ba linagay yan dyan? Linagay ko dyan sa baba na emoji, ibig sabihin, huwag pindutin. Kasi, pag pinindot mo, pangit na. Ang gusto ko sa GC, hello, good morning. Kumusta na kayo? Mabuti. Mag-marathon tayo. Kumusta na kayo? Ang ganda ng episode 85. Ang ganda, nakakakilig ang episode 86. Ganun. Mag-uusap. Hello, good morning. Kumusta na kayo? Mag-uusap about si Jomcar, mag-uusap sa pagkikipagkaibigan. Basta walang murahan, walang bashing. So, yun ang sabi ko. Sabi nila, bakit yun ang nilagay ko? Kasi kung lagyan mo ng heart, pipindutin nila yan. Or kaway-kaway, pipindutin nila yan. Hindi nag-uusap. Kaya pinagbabawal ko na huwag pindutin. Pero pinipindot. So, linagay ko yung devil para makita nila yung pangit. Kaya linagay ko yung devil. Huwag pindutin. Ibig sabihin, huwag pindutin. Kasi daw, bakit ko linagay? In-explain ko dahil huwag pindutin. Kasi pag heart na nilagay ko yung smile, your kaway-kaway, pinipindot pa rin. So, napansin ko, minsan isa lang, yung mga bago, minsan nagkakamali, pinipindot nila. Pero pag yung mga emotes ng mga smile heart, nako, talagang pipindot at pipindutin pa rin yan. Yun ang ibig kong sabihin, na yung natin ng grupo, pagbuo natin ng grupo, yung boto is, andoon tayo. Yung roles natin, ipinapatupad natin. Kung sinabi natin, bawal magmaritisan. Dahil kung tayong leader, tayo ang mamumuno sa chismisan, gagaya at gagaya din sila. Kung mayroong nagsisimula ng maritisan, siraan, hindi ka makikisama. Nasisiraan ng ganito, huwag ka nang sumali. Pwede mo silang sawayin. Huwag ganyan. Kasi nakakasira yon sa grupo. Nakakasira sa community, nakakasira sa bawat isa. So, yun nga. Kung paano natin binuo yung samahan, kung maganda ang pagbuo natin, doon pa rin, yun ang bubunga yung magandang binuo mo. Yung pagsasama mo. Kaya minsan may iba na nagkakawatak-watak, nagkakaaway, nagsisiraan. Kasi minsan mismo, yung mga namumuno ng grupo, sila yung minsan nagli-lead ng maritisan. May mga sinasabing mga hindi magaganda. Dahil sa kanila mismo, sa kanila bibig mismo, dumaan yung mga salitang ganun. Kaya ginaya na lang ng naiba, ginaya. So kung may nakikita ka naman usap-usapan na nagsisiraan,
Pwede mo silang sawayin, uy, tama na, hindi na maganda yan. Pwede mo silang kausapin na wag yan, nakakasira. Pero kung nakikita mo nag-enjoy naman sila sa kanilang pinag-usapan na hindi naman sila nakakasira ng ibang tao, so hayaan mo na lang na masaya naman sila sa kanilang kulitan, harutan, tawanan, basta wala silang naapakan na tao. Yun na, napaka-importante. So, paano natin ipagpatuloy? Paano natin yung binuo natin na buto na para magiging malaking puno? Kasi kahit hindi malaking puno, kahit bonsai siya, matatao pa rin siya ng puno na hanggang dyan lang. Kahit hanggang lang dyan ang grupo mo, ang yung puno mo. Katulad namin, parang bonsai lang siya. Kung anong kaya namin, dyan lang. Hindi na kami nangangarap na magiging giant tree. Dahil, ganun lang siya talaga. Nasa level lang siya ng puno. Importante, malusog yung puno na bonsai. Importante, yung mga leaves nila is nandyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Wala pa napuputol na sanga. Importante doon sa bonsai na puno na tinanim ko is parang nagkakaroon pa rin siya ng mga sanga, no? Dahil yun nga, binibisitahan ng nagtanim ng puno, binisitahan ko yung puno ko, dinidiligan ko, inaayos ko pa rin, no? Kinakausap ko pa rin yung puno. So, ganun din, no? Hindi na tayo mangarap na lalaki at lalaki pa yung puno natin, haba at tatangkad, tataas pa yung puno natin, pero hindi na pa natin nabibigyan ng magandang oras, hindi natin nabibisita, hindi natin nalilinisan yung binuo natin na puno, yung tinanim natin na puno, kaya unti-unti na siyang nalalantay. Hindi natin napapansin yung tinanim natin na puno, napuputol na yung sanga, nagkalaglagan na yung mga leaves dahil kulang sa fertilizer, kulang sa dilig, kulang sa pag-alaga. Ganun din sa grupo na minsan yun may nangyayari sa mga grupo na nagkakawatak-watak, napapalitan ang mga kasamahan dahil yun nga minsan nanggagaling din sa bumuo ng grupo. Minsan nagsisimula doon sa nagtanim ng puno na yun dahil hindi niya naalaga. So, ganun din tayo mga magulang. Yung pag-alaga natin sa mga anak natin, kinulang tayo sa pagpaalala. Masyado tayong busy. Yung pagmamahal natin sa mga anak natin nung sila pinanganak, nung sila mag-elementary na sila, nagkulang na tayo. Kaya doon sa elementary, doon nagsisimula yung guidance natin sa kanilang pag-aaral, tutorial, ihatid sa school, gawa ng snack, hatid sundo, samahan sila sa kanilang paggawa ng assignment, mag-study doon sa elementary. Kasi pag college, high school na sila, sa kanila na yan college. So, ganun din, no? Ganun din sa pagiging magulang natin. Magandang pagpapalaki natin, pag-alaga natin sa loob ng sinapupunan, pagdating doon sa elementary, nagkulang tayo. Ganun din sa puno. Tinanim natin, pagdating doon sa nagiging puno na siya napabayaan, hindi natin nabisitahan, natanggal yung mga dried leaves, yung tumutubo, mga damo, kaya nasira yung puno. Ganun din sa grupo. Hindi natin sila nabibigyan ng tamang oras, hindi natin sila nabibigyan ng pansin, hindi natin sila nakakausap. Minsan, bigla lang tayo susulpot para makisabay sa maritisan, sa gulo. Kaya yun, ang nangyayari is nasisira. So, itong mga kalingap, mga ka-Jomcar is general ito na thought lang, general na mga kasabihan na hindi lang to sa isa kundi sa lahat na tao, lahat na kasamahan, lahat na dito sa kalingap or sa normal na buhay na pagiging ina, pagiging kaibigan, or kung mayroon gusto pang may plan na bumuo ng grupo, pag-isipan mo na. Katulad ng pagbubuntis, kailangan ready ka sa panganganak, bumuo ng family, kailangan magtanim ka, ready ka. Ano ba yung tanim na itatanim mo, lansones ba o mangga? Kasi kung ano daw ang tinanim mo, may pag-aalaga daw sa mga puno na yan. Iba yung bulaklak, iba yung puno, so magkakaiba. Katulad din ng grupo, business, no? Company, business, organization, kailangan handa ka. Mayroon kang plataforma kung tatakbo ka as a candidate. Ganun din sa pagbuo ng grupo. Dapat may plano ka sa lahat na magampanan mo yung responsibility mo as a leader, responsibility mo as a parents, responsibility mo as a manager, as a president. Ganun lang po yung mga Kalingap Jomcar. So sana, yun lang po. Parang good vibes na lang po tayo mga Kalingap Jomcar. Paki-like ang ating video, paki-share. Please don't forget to subscribe sa mga baguhan dyan. At paki-click ang notifications para makatanggap pa kayo ng notifications every time mayroon tayong upload. At please don't skip ads. Shoutout sa lahat ng Jomcar community dyan. Jomcar fans for life, solid Jomcar supporters. I love you all and see you in my next video. Bye for now and God bless. Keep smiling. Bye!